Sa dilim ng Davao City, may isang sikretong nakakatakot na matagal ng tinago. Pero may isang tao na hindi matahimik dahil sa katotohanan at sa kanyang nakaraan na nagdesisyong ilabas ito. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Si Arturo Arthur Las Cañas ay hindi pangkaraniwang pulis. Bilang isang mataas na opisyal ng pulis sa Davao City, siya ay iginagalang at kinatatakutan pa nga. Kilala siya sa kanyang pagiging tapat kay dating Mayor Rodrigo Duterte. Pero sa likod ng kanyang pagiging pulis at ng palihim, sinasabing isa siyang pangunahing miyembro ng tinatawag na Davao Death Squad. Naging tapat akong tauhan ni Duterte. Lahat ng ginawa ko dahil sa pagiging tapat. Hindi gaanong napansin ang pangalan niya sa loob ng maraming taon, hanggang noong 2016, 2016, nang naging presidente si Duterte, at lumawak sa buong bansa ang giyera kontra droga. Doon na lumantad si Las Cañas. Ang Davao Death Squad o DDS ay sinasabing nabuo noong dekada 90, 1990s. Sabi ni Las Cañas, isa itong lihim na operasyon ng pulis na ang puntirya ay mga kriminal, mga gumagamit ng droga at sa huli, mga kalaban sa politika. Inaakusa niya na si dating Mayor Duterte mismo ang nag-utos ng mga pagpatay. Si Mayor Duterte ang nag-utos. Siya ang nagplano, kami ang tagagawa. Sa kanyang testimonya sa Senado at sa mga sumunod na interview sa ibang bansa, inilarawan ni Las Cañas ang mahigit 20 taong operasyon, mga drive-by shooting, pagdukot, torture, at kung paano raw binayaran ni Duterte ng pera ang Death Squad. Kahit na itinanggi ng mga opisyal na may DDS, maraming ulat, mula sa CHR hanggang sa Human Rights Watch ang nagtala ng mga bangkay na ang paraan ng pagkamatay ay tulad ng sa Death Squad. Pero noong 2016, may nagbago. Sabi ni Las Cañas, hindi na kinaya ng konsensya niya ang bigat ng kanyang dinadala. Ang pagkamatay ng kanyang dalawang kapatid, isa rito ay sinasabing pinatay sa utos ni Duterte, ay bumabagabag sa kanya. Kinailangan kong magsinungaling sa Senado noon, pero hindi ko na kayang patuloy na magsinungaling. Sa una niyang pagharap sa Senado, itinanggi niya na mayroong DDS. Pero pagkalipas ng ilang buwan, binawi niya ang kanyang sinabi. Dahil daw sa matinding panggigipit at takot para sa kanyang buhay. Sinasabi niya ngayon na nagsinungaling siya para protektahan ang sarili niya at ang kanyang pamilya. Matapos siyang lumantad sa publiko, umalis si Las Cañas sa Pilipinas at humingi ng asylum o proteksyon sa ibang bansa. Noong 2020, 2020, nagbigay siya ng sinumpaang testimonya sa International Criminal Court. Ang testimonya ni Las Cañas sa ICC ay isa sa pinakamatinding akusasyon laban kay Rodrigo Duterte. Nagbanggit siya ng mga pangalan, nagbigay ng mga detalye, at tumukoy ng mga tiyak na kaso ng pagpatay. Pagpatay kay June Pala, sabi niya, si Duterte ang nag-utos na ipatumba ang broadcaster na si June Pala na isang matapang na kritiko. Pagpatay sa mga suspek sa droga, ayon kay Las Cañas, siya at ang kanyang team ay direktang binabayaran ni Duterte ng pera pagkatapos ng mga matagumpay na pagpatay. Paggamit ng mga code word, sinasabing gumamit si Duterte ng mga parirala tulad ng unclear, likely linisin ang siyudad, o unclear, ubusin ang mga kriminal, bilang ibang tawag para sa pagpatay. Ang kanyang testimonya ay tugma sa mga naunang sinabi ni Edgar Matobato, isa pang umaming miyembro ng DDS, at pareho rin sa mga nakitang ebidensya ng iba't ibang grupo para sa karapatang pantao. Ang kwento ni Las Cañas ay nagbibigay ng dagdag na bigat sa mga paratang ng mga pagpatay na sinasabing pinayagan ng gobyerno. Si Duterte naman, paulit-ulit niyang itinanggi na nag-utos siya ng mga labag sa batas na pagpatay. Madalas niyang iniinsulto ang mga nag-aakusa sa kanya, kasama si Las Cañas, at tinatawag silang mga sinungaling, kriminal, at mga nag-iimbento lang.
Puro imbento yan, gusto lang ng publisidad. Pero ang kwento ni Las Cañas ay hindi nawala ng halaga sa mata ng ibang bansa. Sa halip, itinuturing ng ICC ang kanyang pahayag bilang bahagi ng dumaraming ebidensya na nagpapakitang maaring sangkot si Duterte sa mga crimes against humanity o malulubhang krimen laban sa kakarapatang pantao. Kahit nagtatago, si Las Cañas ay laging nasa panganib. Pero paninindigan niya ang kanyang desisyon at sinasabing dapat lumabas ang katotohanan kahit ano pa ang mangyari. Sa pagtestigo laban sa isang nakaupong pangulo, pinili ni Arturo Las Cañas na ilantad ang pinakamadilim na sikreto ng isang lungsod at ng isang taong dating itinuring na bayani. Kung kakampihan ba siya ng kasaysayan o tuluyang patatahimikin, ay hindi pa natin alam. Nagpapatuloy ang investigasyon ng ICC. At ang mga sinabi ni Las Cañas ay patuloy na umaalingaw-ngaw, hindi lang bilang ebidensya, kundi bilang babala, na kapag ang estado ay pumapatay ng tahimik, kailangan ng mga taong may tapang na magsalita para muling manaig ang katarungan. Kung nagustuhan nyo ang video na to at nakatulong, i-like nyo na, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share na rin. Kung may tanong kayo, i-comment lang sa baba at sasagutin namin yan. Abangan nyo ha, kasi sa susunod pag-uusapan natin kung ano ang aasahan sa kaso ni Duterte sa ICC at iba pang mga kaalaman. Paalala, ang video dokumentaryong ito ay para lang magbigay ng impormasyon at kaalaman. Pinapakita dito ang mga impormasyong galing sa publiko, mga sinumpaang salaysay, at mga ulat na may papeles tungkol kay Arturo Las Cañas, at sa mga sinabi niya tungkol sa Davao Death Squad at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga sinasabi ng mga tao sa video na ito, tulad ni Arturo Las Cañas at ng iba pa, ay sarili nilang opinyon. Hindi ibig sabihin na ito rin ang opinyon ng channel na ito o ng mga gumawa nito. Lahat ng testimonya at paratang na pinag-usapan dito ay bahagi ng mga kasong legal na nangyayari pa o nangyari na, kasama na yung mga nasa International Criminal Court, ICC, at dapat unawain sa ganoong sitwasyon. Ang nilalaman nito ay hindi humusga kung may sala o wala ang sinumang tao o grupo. Hindi nito layunin na manira, magsalita ng masama, o pababain ng dangal ng sinumang tao o institusyon. Lahat ng taong nabanggit ay itinuturing na walang kasalanan hanggat hindi napatutunayan sa korte. Hinihikayat ang mga manonood na sumangguni sa iba't ibang mapagkukunan ng impormasyon at subaybayan ang mga kaganapan sa investigasyon ng ICC at iba pang kaugnay na mga legal na hakbang.